In today's watch, we're gonna review this 1994 Swatch Silver Plate. So before we deep dive on this watch, siguro tignan muna natin yung history of Swatch. Did you know this watch company saved the Swiss watch industries? In the year 1970s, ito yung tinatawag nating quartz crisis. Dito na nakaimbento yung mga Japanese ng battery-operated watches, what we call quartz watches. Then, kaya nga siya tinawag na quartz crisis, yung mostly ng Swiss watch industries are mechanical watches, mechanical watchmakers. Ito yung ginagamitan pa ng gears, ito yung mga automatic watches, ito yung hand-winding watches. Dito nila nalaman na we're getting wiped out by the Japanese quartz watches like Seiko. Dito na talaga lumabas yung mga ganun. Dahil, first, mas mura ang paggawa ng quartz watches compared to mechanical watches. Kasi mas complicated, mas intricate yung paggawa ng mechanical watches unlike sa quartz watches. Second, mahal ang mechanical watches. Hindi siya afford ng mga tao. Tapos, mas mura nga yung quartz watches. So, mas tinatangkilik sila. And third, ang tagal sa paggawa ng mga mechanical watches. Unlike quartz watches, kaya nilang i-mass produce. Kasi nga madali yung paggawa, konti yung materials, konti yung movement. Iba yung movement. And lastly, mas accurate siya compared sa mechanical watches, di ba? Kasi ang mechanical watches needed, tawag dito, maintenance, oil, yung gears, pag nawala yan, pag na-worn yung mga balance wheel or yung mga gears dyan, yung pallet fork, pag natanggal yung mga yan, hindi na siya mag-work. Unlike yung quartz watches, kailangan mo lang ng battery. Yun lang ang kailangan mo, battery. And low maintenance siya compared dun sa iba. Ang daming Swiss watch companies na na-wipe out na hindi nyo na alam na nag-exist today. So, yung mga ganon, yung mga vintage watch na ganon, yung like Wittnauer, yan, yung mga yan, nagiging collectibles na lang sila kasi wala na talaga nagpo-produce noon. Na-wipe out sila, na-bankrupt sila dahil dito sa quartz crisis. So, itong si paring Nicholas Hayek, siya yung parang nagka-breakthrough dito sa Swatch, no? Na what if tayo naman yung gumawa ng quartz watches na battery operated. And alam niyo ba yung Swatch stands for second watch? So ang cool, no, 'di ba, parang ang idea nito is to have you as a second watch and to have you more watches to wear. Na unlike pagka nagkaroon ka ng mechanical watch na sobrang mahal, yun lang yung kaya mong bilhin eh. Pero yun yung idea ng Swatch na sige, bili kayo ng bili kasi mas mura namin nagagawa, mas mura namin mabebenta sa inyo. And ito yung idea na nagkaroon ng disposable fashion watches rather than lifelong investments. Pero come to think of it, parang ngayon, bumabalik yung mga ganong trend eh. Fast forward, dito na tayo nagkaroon ng cultural explosion. Kasi pansin nyo yung dati, mostly, syempre, traditional watchmaking, traditional designs, and mostly, magkakamukha yung watches. Nagkakaiba lang sa material, sa movement, sa dial, pati sa hands. Syempre, mas risky kasi, lalo na kung mechanical watch, mas risky gumawa ng experimental watches. Then, come up time ng cultural explosion na late 80s to early 90s, dito na nagkaroon ng iba't ibang kulay, iba't ibang design, iba't ibang experimentation on watches na nakakatuwa. Na ngayon, it is a collectible of rare vintage watch. Kagaya nito. Ayan. And ito yung gusto ko sa Swatch, no? Para siyang artsy watch na talagang naganap sila ng designers and artists to design and collaborated with the Swatch. So, para kang nagko-kolekta ng art at the same time, para kang nagkakaroon ng fashionable piece and jewelry watch. Kaya yun yung gusto ko sa Swatch, no? Yung ginawa nilang move na yun. And
pumatok siya sa teens, sa mga young pro, sa yuppies, na talagang ang saya suotin kasi kaya mong bumili ng marami. And inintroduce pa nila interchangeable straps, yung colorful straps, tapos yung dials nila. Sobrang playful, sobrang colorful. Notable collaborations is from Kiki Picasso, 1985 Kiki Picasso, na talagang sobrang one of the most expensive swatches for Collector's Day. Siguro kilala niyo rin yung kay Kit Haring na sobrang kilala yung art style niya, pati yung design and yung itsura niya, ganun. Makita niyo sa even today, may mga collaborations pa rin si Kit Haring sa swatch. Mostly meron din sa mga museums. Ang dami, ang galing ng ginawang move ng swatch, kaya gustong-gusto ko yung brand na to. And if you own a swatch, ito lang masasabi ko, sobrang sulit kasi lifetime guarantee na pag pumunta ka sa swatch, papalitan nila yung battery for free. Basta lagi may battery to, pag nawalan ng battery, palit ka lang doon, punta ka lang doon, pakita mo lang yung swatch mo, even sobrang luma ng ganito, papalitan nila yung battery. So, yun yung perks of having a swatch, di ba? So, going back to this swatch, and nag-focus na ba? And going back to this watch, this is a 1994 Swatch Silver Plate. This one is from the Gent collection, and ito yung time na nag-explore yung watch industries na ito pinakita niya yung parang industrial design na parang kakaiba, and kakaiba on telling time because syempre, iba yung movement niya sa loob. Iba din yung way of telling time na instead of yung traditional clocks, traditional watches na may hands, ito, disc yung gamit. And parang, di ba, parang neo-future, ano ba tawag doon? Retro-futuristic design. Ayan, retro-futuristic design siya. This one is a silver tone dial watch with a brush sunray finish. Na pagka tinignan nyo to sa araw, parang nag-shine siya. Nag-shine, ganun siya. Then yung band niya, ito yung sinatawag nating flexi strap. Ito yung, kala ko nga uso siya ngayon pero mas uso pala siya dati. Ito yung mga nai-stretch. Cool nga Parang, uso pala yung mga ganitong strap dati. Yan. I don't think na gumagawa pa rin ba sila ng ganitong strap? I don't know. You tell me. Pero, yun. This one is a 34mm case. Ito yung case na tinatawag. Ito, case. Ito yung dial. Ito yung face, yung watch face. Then, yung hands niya iba Disc yung gamit. Unlike the Artist Special, yun yung may collaboration with Kit Haring, Kiki Picasso, or yung other museums. Ito naman hindi. This one is designed by the Swatch itself. Yung mga designers nila, yung in-house designers nila, sila yung gumawa nito. And kung titignan nyo sa malayuan and malapitan, para siyang pwedeng casual watch, pwede mong gawing dress watch, pwede mong gawing statement piece watch. Kasi parang all around siya, yun yung gusto ko dito. Yung movement niya is ETA movement, ETA quartz. Ito usually yung manufacturers on Swiss watch, yung ETA movement. And kung makikita niyo yung case back niya, sobrang kita niyo yung movement sa loob. Transparent siya, dito yung battery niya. Yan. Mostly yung Swatch kasi nun, di ba, made out of plastic. Pero mind you, kahit made out of plastic to, matibay ito. Even sobrang mura niya, sobrang worth it pa rin niya bilhin. Kasi nga ang tibay niya, hindi siya yung like yung parang pagka yung bili lang sa kunwari sa CDR King, yung mga ganong watch. Meron ba ganon sa CDR King? Na parang ilang gamitan lang sira na. Pero ito, dire mo, kaedad ko na to Kaedad ko na to gumagana pa. Well, nung kinuha ko siya, hindi siya working noon. Pinaayos ko talaga siya kasi gustong gusto ko siya.
And sabi nga nung, ang dami ko napuntang watch stores, na watch repair stores, even dun sa Swatch mismo, pumunta ako. Na sumusuko na, sir, bawal talaga, hindi kaya. Then, pagka, papaayos mo talaga yung buong movement. And, feeling ko wala na makikitang ganitong movement kasi wala naman na gumagawa ng ganito and sobrang luma niya na sinugal ko talaga siya, ibuti talaga, gumana siya. Kaya doon ko rin na-discover na lifetime pala yung pagpalit ng battery ng swatches pag may swatch ka. Sa Swatch store, punta kayo sa Swatch store, papalitan nila ng libre. As you can see, yung watch face niya, the way it tells time, yung disc na ginagamit, is it a jump R? Yes and no. Bakit yes and no? Bakit yes and no? Pinapahirapan ko sarili ko yes, on its aesthetic siguro. Hindi siya don't quote me on this, don't quote me on, I'm not a watch expert, I'm just a lover of watches, watch enthusiast, na mahilig ako magbasa, mahilig ako mag-research. So, this one is not yes and no, Jump R watch. Kasi ang Jump R, technically, kaya siya tinawag na Jump R. Ganito yung itsura niya usually, mga parang disc or parang kakaiba yung movement niya. Tinatawag siyang Jump R because pagdating ng parang 59th minute, tapos pupunta na siya sa 1 hour equivalent of yung ikot, bigla siyang mag-jump. Ganon. Yun yung tawag doon, biglang nag-jump. Yun yung niya. Unlike yung parang yung di ba pag nakikita niyo yung date, yung mga date dito sa watches, gumaganon pa, parang medyo mabagal. Tas pag malapit na yung tsaka pa lang siya mag-stay dun sa date window or yung day window. Pero yung Jump R kasi pagdating ng malapit na yung oras, biglang mag-change siya, ganun yung Jump R. So, no. Kasi nga hindi siya Jump R. Yes, because parang yung itsura niya Jump R. Yung features niya Jump R. Kung papansinin niyo yung disc nga yung gamit niya, unlike traditional watches, di ba? Ito, medyo bida-bida to eh. Bida-bida to eh. Kasi parang mas mahirap gumawa ng movement when it comes to discs. Kasi kung papansinin nyo, mas mahirap, mas mabigat kasi siya pag nagro-rotate. Kasi unlike the hands, parang stick lang siya, gumagano. Pero ito, buong disc, yung umiikot. It creates a mystery dial effect. Ito din, pag tinanong nyo ako sa oras, medyo maglalag din ako eh. Kasi kung papansinin nyo yung date, yung oras niya, yung positioning niya ng oras, kakaiba din eh. Kasi, ano bang oras na? Magna-9 na ba? 8? Or Kasi makikita mo, yung nasa taas is yung R, tapos minutes, yung sa baba. Iko-compute mo din, ganun. Parang yung sa una kong watch, di ba? Iko-compute mo din. Yun yung mga gusto ko eh, magko-compute ka pa para malaman mo yung oras. And feeling ko bumabalik sila eh. Bumabalik yung mga ganong technology. And more nagiging analog tayo. Analog in the sense of nagugustuhan na natin yung may kinakalikot tayo, may pinipindot tayo, may hinahawakan tayo, unlike yung parang scroll lang or yung like, yung ganun. Mas gusto natin yung kinakalikot, yung ginagalaw. Yun yung mga gusto natin ngayon eh. This is why I love this Swatch Silver Plate kasi para siyang everyday watch na pwede mo isuot. Matibay siya and parang hindi siya naluluma until now. Kasi kaedad ko na nga siya and at the same time pwede ko siyang isuot ng formal, casual, wag lang sporty, di ba? Wag lang yung sporty. Siyempre, common sense din. Yun yung maganda dito. And kakaiba siya pagka tinignan mo, lalo sa malayo. Magtatanong yung tao, ano yung itsura niya? Or meron ba? Meron ba magtatanong? Hopefully you enjoy this episode. And if you like to know more about
my collection, please follow Sought After Seconds on Instagram and Carousel. Nandun lahat ng watch collection ko. May mga binibenta ako, may mga hindi akong binibenta. Nandun din yung mga watch collection ko. So, para siyang archive and digital diary ko when it comes to watch collection. Ang dami nga eh. May iba pa nga ako dun na nabenta agad, pero hindi ko siya na-vlog. Sayang, kasi wala, ang ganda sana ng ano nun eh. Ang ganda sana i-review siya, yung mga kwento nun. Kasi kakaiba din yun. Meron yun, nabenta ko yung Acer World Time. Makikita mo yung oras ng buong mundo nun eh. Siguro mayroon ako ditong picture, papakita ko na lang. Acer World Time, yun kakaiba din yun kasi alam niyo naman yung brand na Acer, di ba? Yung gumagawa ng mga laptop and computers. Laptop eh, no? Yun. Gumawa sila ng ganun, commemorative watch, tapos World Time. Kakaiba yun, sobrang unique and one of a kind. Nabenta rin sa akin yung yung Seiko Bangle na jewelry watch na sobrang liit. Sobrang liit. Ano yun? Glass, pa yun? Mirror dial pa yun. And napakaganda. Yun, nabenta rin siya. Siguro, sayang, hindi ko na-vlog agad. Dami pa. Dami pa akong watch na nabenta na pero hindi ko na-vlog. And hopefully, ma-vlog ko muna lahat ng ng mga collection ko before siya mabenta or before siya mawala sa collection ko. And hopefully, syempre, sana mabenta rin. And ganun din para sana ma-vlog ko lahat bago ko siya ma-let go. Kasi ang hirap i-let go yung mga ganito eh. Ang hirap. Yun. See you on the next episode on today's watch by Sought After Seconds.